Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher Al Villa. Tayong lahat magsama-samang manalangin mga kapatid. Praise Lord. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal sa iyong makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus, magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Sa undalangin na minamahal at ginagalang na Pastor Willis Almeida, your time prophet to God, narito kami muli, humingi ng kapatawaran sa tayong pagkukulang, pagkamali, pagkasala, mabagka sa amin ng Diyos, at kami napapasalamat sa unang bahagi balagawa ang pinagpala mo sa mga papuling awitin, buhay na patutuong, pag-awitan ng iba't ibang level ng mga choir, sa mga pagbibigay, at lalo higit sa iyong banal na presensya na patuloy umaaliw sa amin. At o Diyos, narito kami sa pag-aaral ng salita, dalangin ko sa iyong mga Panginoon, bigyan mo kaming bersikulong pag-aralan, ipaunawa mo sapat siya sa amin, buksan puso't unawa, lagyan mo kapangyarihan, himala, pagpapagaling, karamdaman, sa lahat ng nanonood. Dagdagan mo aming kaalaman, sa kanang akin wala pa akong magagawa, sa iyo ko umaasa, nagkaroon ka ng espiritual, pagpalain mo kami at sawayin mo lahat ng hadlang balakid, hadlang sa iyong pag-aaral. Cast out hindrances, cast out in Jesus' name. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang malapay noon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Ating palakpakan ng malapay noon, mga kapatid. Dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa pag-alaala sa mga ginitong aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng kanyang minamahal na mga anak, minamahal na mga apo, mga manugang, at sa lahat ng ating beloved workers, sa ating beloved preachers, sa ating beloved preacher, ordained preacher Richard Robert Chua, welcome back po, and his beloved children and grandchildren. At sa ating beloved musician, sa inyong mga kapatid, magandang gabi. Sa ating mga manonood, magandang gabi sa inyong lahat. Puri ng Diyos mainamahal. Sa gabing ito, pag-aaralan po natin, ang ating pag-aaralan mga kapatid ay pamagatan po nating My Rest Forever. My Rest Forever. Amen. Kung ating pansinin ang buhay ng tao, ay talagang humahantong sa kamatayan. Amen? At bawat papanaw, meron siyang sinusulat na rest in peace. Kaya ang ating tatalakayin, itong my rest forever. Pag sinabing my rest, each of us, individual rest. Pag sinabing my rest forever, that is a future reward. Future reward, sabi dito mga kapatid, for the special chosen people of God. Wala pong my rest forever para sa mga unbelievers. Amen? Kaya tinatawag na my rest forever, that is a future reward for every special chosen people of God. At dito may namahal sa unang talata natin sa mga awit, Kabanata 132, ang talata ay 14. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit at ang kabanata ay 132 at ang talata ay 14. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Ito yung pamagat natin. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have decided it. So, meron kang pananahanang sa Tagalog, ang aking pahingahang dako magpakailanman. Amen? So, yun pong yung ating hinahanap. Dahil ang tao ay papanaw. Kung ating pansinin ng ating buhay sa lupa, wala po tayong kapahingahan dito. Ang buhay sa lupa ay hindi nangangako ng kapayapaan. Kaya hindi payapa, hindi tayo maring magpahinga dito.
Kaya mga kapatid, sabi dito, this is my rest forever. Kailangan nating itong hanapin at kailangan nating alamin. Sa isang ilustrasyon, pag-aralan natin ang buhay ng isang taong mayaman at isang mahirap. The life of the rich man and the beggar. From the book of Luke chapter 16, verse 19 up to 31. Tuloy natin ang basa mga kapatid. Amen. Ito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 16, talata 19 hanggang 21. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad ng mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihumuran ang kanyang mga sugat. Amen. Tuloy po hanggang 31. Amen, praise the Lord. Dito pa rin po sa aklat ng Lucas sa kabanata ay 16 at ang talata ay 22 hanggang 31. At nangyari, nang namatay ang pulubi ay siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades ay nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at inyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayong ding walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, Ipinamamanhi ko ngayon sa iyo, Ama, nasuguin mo sa bahay ang aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y mangagparito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, Hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. Last verse. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di manghihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. Dito mga minamahal, sa Lucas 16, talatang 19 hanggang 21, ito po yung tinatawag, the condition of 2 men on earth. And Jesus described their condition. Sabi dito, ang isang taong mayaman, they eat the best food every day. And maybe his house was the best mansion in town. Kilala, isang tanyag na tao. Maraming pag-ahari. Maybe in his time, he is a celebrity. Dahil kilala siya mga kapatid. Pero sa isang iglap, mga kapatid, siya ay kinuha ng Malapanginoon. Dahil ang kanyang prinsipyo, sabi niya, wala siyang Diyos. Dahil mayaman siya. Sabi pa nga niya, I will eat and drink and marry, for tomorrow I will die. Amen? Kaya kumain siya, uminom siya, masaya siya mga kapatid sa kanyang buhay. Pero, ang malaking kasagutan dito mga kapatid, sabi dito, itong tinatawag na prinsipyo ng taong mayaman,
he was pretty content without God. Ito yung malaking pagkakamali niya. Dahil sa karangyaan, sa kayamanan, ay wala siyang pakialam sa Diyos. Kaya ito ring Vagar na tinatawag na si Lazaro ay isang taong mahirap. Sabi dito, he was laid at a rich man's gate. Lagi siyang nakaabang sa gate ng mayamang taong ito. At sabi pa dito mga kapatid, he was very ill and covered with sore. Talagang maluba ang kanyang kalagayan, naghihirap, gumagapang, at punong-puno ng sugat, mga minamahal, ng kanyang katawan. At sabi dito, and he had no energy to reach the scraps of bread from the table of the rich man. Hindi niya kayang abutin bawat mumo na malaglag sa mesa ng taong mayaman, mga kapatid. Dahil siya ay nasa pintuan lamang, nasa gate. Wala siyang sapat na lakas upang itulak ang kanyang sarili papunta sa mga mumo na nalaglag sa dulang ng taong mayaman, mga minamahal. At sabi dito mga kapatid, ito po'y kondisyon nilang dalawa while they were alive. Sa panahon na yun na sila'y buhay, ito po yung kanilang katayuan. Pagdating dito sa 22 hanggang 31, ito po yung tinatawag na the condition of two men in eternity. Nagtuloy-tuloy ang buhay nila mga kapatid, hindi lang sa lupa. Kaya sinabi ko na kanina, yung ating pamagat, my rest forever is not on earth. But it is talking about eternal life. The final destination of every souls, every believers of God. Amen? Kaya dito mga kapatid, nabasa natin, namatay ang mayaman. At sabi dito, he was buried and funeral. Siya hinimlay at ipinakita sa madla. Maraming nakiramay, maraming bumisita dahil siya ay kilalang kilala, mga minamahal. At sa isang pagkakataon din, namatay ang taong mahirap. Ang sabi pa dito mga kapatid, the death of the beggar is no funeral, not even burial, but no one honor him and no one cared him. Walang nakiramay, hindi man lang hinimlay. Maaring sa ating panahon ngayon, sinunog na lang o tinapon, mga kapatid. Dahil walang kwenta ang kanyang bangkay. It is like while she was alive. Parang sa panahon lamang na siya'y buhay, ganon din ang kanyang pagkamatay, no different. Magkasintulad lang ang kanyang kalagayan. Amen? At dito mga minamahal, sa isang sorpresa, the rich man, he was pretty surprised to found himself in hell. Ito yung ito yung hinahanap niya na akala niya yung kanyang karangyaan na nakikita sa lupa na kamtan ay makikita niya doon sa kanyang patutunguhan. Sabi dito, but he was pretty surprised that he found himself in hell. Sabi dito mga kapatid, nasurpresa siya dahil pagdilat ng kanyang kaluluwa, nandun pala siya sa impyerno. Kaya sabi dito mga minamahal, he didn't even have a name when it came eternity. Wala siyang pangalan, hindi siya kilala. Hindi siya kilala ng Diyos, hindi siya kilala ni Satanas. Tanging ang nakakilala sa kanya ang apoy. Pinapahamak siya, dinalamhati siya, pinapahirapan siya, mga minamahal. Amen? Kaya ang sabi dito mga kapatid, itong contrast natin, but the beggar, he was surprised to found himself in eternity. Amen? Siya rin ay nasurpresa. Dahil lang hindi niya inaasahan sa lupa na wala siyang pag-aari. Paggising niya ng kanyang kaluluwa, bagamat hindi niya alam kung anong ginawa sa kanyang katawang lupa, kung ito'y tinapon ba o sinunog ba, mga minamahal ko. Ngunit paggising niya, nandoon siya sa piling ni Abraham. Amen? Very surprised. He found himself in eternity. He is enjoying fellowship with the saint. Siya ay masaya nakisama sa mga banal na nagpupuri sa Diyos.
Amen? Kaya napakapalad ng taong ito, mga minamahal. Now, how about the attitude of the rich man? Sa continuation ng istoryang ito, mga minamahal, ang taong mayaman ay gumawa siya ng request. Sa kabila ng kanya kalagayan niya, naghihirap siya, hindi pa rin siya marunong magsisi. Nandoon pa rin yung kayabangan niya bilang isang taong mayaman na maraming utusan. Ano ang kanyang ginawa? Tinawagan niya si Abraham. Inutusan niya si Abraham, Amang Abraham, suguin mo nga si Lazaro na itubog ang kanyang daliri at ipatulo sa aking bibig dahil naghihirap ako. Anong ginawa ni Abraham? Hindi niya inutusan si Lazaro. Ano naman ang ginawa ni Lazaro? Kung paano siya nagpakumbaba sa lupa, ganon din sa langit. Hindi siya nagsalita. Naghihintay lang siya kung kailan siya uutusan ni Abraham. Masaya siyang nagpupuri sa Diyos. He was enjoying to praise the Lord with the saint. Masaya siya, mga kapatid. At hindi pa doon nagtapos ang ugali ng mayamang tao, mga minamahal. Sabi niya, Amang Abraham, meron pa akong mga kapatid doon na kailangan hindi nila malaman na nandito ako dahil mahirap. Sana mapag-aralan man lamang, mapangaralan man lamang sila upang sila ay makaiwas sa lugar na ito, mga minamahal. Kaya sabi ni Abraham, kahit isang patay na babangon at babalik ay hindi rin sila maniniwala. Hayaan nyo, nandun ang mga propeta na nangangaral. Sino ba mga propetang tinutukoy, mga kapatid? Mula pa noon, sa unang henerasyon ng mga nanampalataya, ay pinagsisigawan ng ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa kasalukuyan, sa katauhan ng propeta ng ating minamahal Panginoong Kristo, ang ating ginagalang at minamahal na pastor. Tayo ngayon, mga minamahal. Baka sabihin ng mga mayayamang kapatiran, diyan naman si Brother Jun, puro naman patama sa mayayaman. Amen? Mga kapatid, ang kwentong ito ay naglalarawan, tumutukoy sa mga taong mananampalataya at sa hindi mananampalataya. The rich man is the people who are not serving the Lord. Itong mga beggar, ang mga anak ng Diyos. Amen? Pansinin mo nga ang paligid natin ngayon, mga minamahal. Lahat ng kaya nilang gawin na pahirap sa mga naglilingkod sa Diyos, gagawin nila. Gagawin nila dahan-dahan hanggang tayo, mga kapatid, ay magkawatak-watak. Hanggang ang iba ay bibigay. Hanggang ang iba ay mga bubuwal, mga minamahal. Dahil sa karahasan, sa kapangyarihan ng mga taong mayayaman. Hindi na alam ang mga taong naghihirap. May mga taong namamalimos, may mga taong naninirahan sa ilalim ng puwente, sa loob ng mga sementeryo. Wala silang pakialam. Maitupad lang nila, maipaisagawa lang nila ang kanilang mga plano upang ipahamak ang lahat ng tao na nananahan sa lupa. Yun po, mga kapatid, ang ibig sabihin nito. Kaya nung sila ay mamatay, ipinakita ng Diyos na magkaibang direksyon ang ating pupuntahan. Amen? Ang sa kanila, sila yung mga taong nasa kaliwa. Ang nasa kanan, yun yung nasa mga anak ng Diyos. Ang mga taong naghihirap sa panahon na ipinapatubad, ang mga protocols na lockdown, ang daming naghirap, ang daming na-depress, ang daming nangamatay, mga kapatid. Dahil because of poverty, starvation. Amen? Lalo na itong mga infant, yung mga baby natin, mga kapatid. Walang kamuang-muang. Dahil sa kagawaan ng mga taong makapangyarihan, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin. Patuloy pa rin nilang isinasigawa ang kanilang mga plano. Pero ang mga anak ng Diyos ay mulat na mulat sa kanilang mga ginagawa. Alam na natin ang kanilang mga patibong. Kaya ang ginagawa natin, kahit tinatakot tayo, kahit pinipigilan tayo, nagpupumilit tayo pumasok, pumunta sa ating bahay-sambahan upang maluwalhati ang Diyos. Dahil wala nga tayong sapat na kapahingahan dito sa ibabaw ng lupa, mga inibig ko.
Ang ating inaasam, kaya nga meron tayong tinatawag na eagerness, pagsusumikap. Dahil doon lamang tayo makapagpapahinga sa piling ng ating mahal na Panginoon, gaya ni Lazaro. Amen? Kaya mga minamahal, ang sabi dito, may isang question dito, sabi dito, does a person's wealth affect their eternal destiny? Ito bang pagkamayaman ng tao ay makaapekto sa kanyang walang hanggang destinasyon? Ang kasagutan, mga kapatid, para sa mga anak Diyos ay hindi. Amen? Dahil nung makilala mo ang Diyos, walang-wala ka. Ngayon, pinagpala ka na ng mahal na Panginoon. Marami ka ng pag-aari. At ang pag-aari mo, ang salapi mo, ginamit mo sa pagbibigay para maipalaganap ang salita ng Diyos at ikaw naman ay patuloy na pagyayamanin ng mahal na Panginoon. Kaya hindi po para sa atin ito. Ang ilustrasyon na ito sa mayaman. Ito po ay patungkol sa buhay ng isang sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Sabi dito mga inamahal, hindi masama ang yumaman kung nasa Diyos ka. Pero kung nasa sanlibutan ka, ay talagang masama yan. Because money is the root of all evil. Diyan ang nagugat ang lahat, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, the first priority na nagawa ng taong itong mayaman ng kasalanan is sabi dito, that he was pretty content without God. Yun ang unang-unang nasaktan ng Diyos sa kanya. Hindi niya kilala ang Diyos. Wala siyang pakialam sa Diyos. And second, he never noticed and cared the beggar. Wala siyang pakialam sa mga taong mahihirap. Kagaya ngayon, ang mga taong mayayaman walang pakialam. Yung ating saligang batas, yung ating legislative body, yung House of Representative and Senator, maraming batas pinapasa. Wala namang kwenta. Amen? Puro batas na nagpapahirap sa tao, mga kapatid. Dahil hindi batas ng Diyos yan. Ang mga batas na yan ay batas ng tao. Walang kwenta yan sa mahal na Panginoon. Hindi nila nakikita yung mga taong naghihirap, ang daming pangako, mga kapatid. Kaya ang tao, makakaasa ka lang na kapahingahan na totoong pangako ay sa mahal na Panginoon. Kaya ito po yung pinaka-primary sin ng taong mayan. 1 John chapter 3 verse 17. Amen. Ito po sa aklat ng unang Juan, kabanatay 3, talatay 17. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Amen. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa pagbabasa sa iyong salita. Yan po, mga kapatid. Yan ang ugali ng isang tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Pag sabihin mo, Brad, meron naman diyan. Mayayaman pero tumutulong. Tumutulong nga sila pero nagpatunog naman sila ng trumpeta. Sa pamagitan ng mga video. Sa pamagitan ng mga telebisyon, mga kapatid. Hindi kinalulugyan ng Diyos yan. Sabi ng Panginoon, bayad na sila. Amen? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, kung may nangangailangan na hindi mo tinulungan, pinagkait mo yung awa mo, yung tulong mo, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Hindi ka marunong tumulong sa kapwa mo. Ito po hindi sa atin. Amen? Dahil alam ko naman na ang mga anak ng Diyos ay matulungin. Amen? Unang-una na sa pagbibigay, kaya tayo lumago. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, ay lumaganap kahit sa ibang bansa. Dahil yan sa mga taong pinagpapala ng Diyos, mga kapatiran, at pinayaman ng mahal na Panginoon. Kaya ang istorya, ang kwentong ito ay para po sa mga taong wala sa Diyos. Itong mga mayayaman, mga kapatid. Kaya ito po yung pinakamabigat na kasalanan ng taong mayaman na yun, mga kapatid. Hindi naman malayo sa ating kalagayan. Marami po. Dahil kung ibasi natin sa totoong, sa literal na kahulugan nito, maraming mga taong grasa dyan na pakalat-kalat, palakad-lakad. Ang iba nasisiraan ng bait dahil sa droga. Paano maligtas yun? Paano mahabag ang Diyos sa kanila? Amen? So hindi.
Everybody shout, praise the Lord. Dahil nung condition pa sila, hindi nila pinahalaga ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya yun mga minamahal, ang buhay ng taong ito ay siyang buhay ng mananampalataya na patuloy na ginigipit ng mga taong sakim, ng mga taong wala sa Diyos. At ang mga taong ito naghihirap, tayo mga minamahal. Hindi natin alam kung anong bukas na susunod na kanilang pinaplano para sa atin. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot dahil sasakluluhan ko kayo. Sa pamamagitan ng rapture, ang iba sa pamamagitan ng kamatayan. Amen? May mga mauuna, yung hindi kalooban ng Panginoon marapture, meron ding marapture. Amen? So kung mamatay tayong naglilingkod sa Diyos, kagaya ni Lazaro, ay isang pagpapala kahit na namatay ka physically, pero doon ka naman sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? So kailangan lagi tayong handa, 100%, mga kapatid. Kaya, sabihin natin, for being full will not send a person to heaven. Baka sabihin mo, yun na pinaliwanag ko kanina. Brad, mga mahirap pala, sila pala ang priority sa kaharian ng Diyos. Pwede, kung maglingkod ka sa Diyos. Amen? Pero kung sabi ko kanina, kung naging beggar ka, naging palaboy ka, naging scavenger ka, isang basurero ka, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, talagang basurero ka. Pag nag-end yung buhay mo, doon ka sa impyerno. Amen? So hindi yun rason. Huwag nating basihan literally yung istorya ni Lazaro at ng isang taong mayaman. Ito ay patungkol sa isang kapangyarihan ng mga taong sakim na patuloy sinasaktan, patuloy ginigipit ang mga tao sa lupa upang ipahamak dahil sa kanilang kasakiman. Kaya kailangan nating malaman, mga kapatid, na hindi tayo taga rito. Kaya ang patunay sa istoryang ito nasa Mateo 25, talatang 44 hanggang 45. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo at ang kabanata ay 25 at ang talata ay 41 hanggang 46. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan ay hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila na may nagsisagot at nagsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Last verse, at ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat, ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa pagkabasa sa simbahan ng salita. Yun po, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sa mga taong naghihinagpi sa hirap, ipinapahayag ng Diyos sa kanila, ipinaalam ng Diyos sa kanila, upang wag silang mapahamak. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Nung malaman ng taong mayaman ito na wala siyang pakialam sa Diyos, nung malaman niya na nagising siya doon sa dagat-dagatang apoy, saka pa siya nagsisi, pero wala ng pagkakataon. Hindi niya siya piling makabangon pa ulit at babalik sa lupa. Kaya ang sabi niya ng Malapanginoon, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na hindi na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Amen. Sa atin, may makakakilala lang sa atin pag eleksyon eh. Amen? Pag eleksyon, may bisita dito, mga kapatid. Pero pagkatapos nun, wala na. Amen?
Ito yung tinutukoy ng Panginoon. Sabi niya, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Paano ba lumaganap ang salita ng Diyos? Galing ba sa mga taong hindi mga anak ng Diyos? Galing ba sa mga taong hindi tinawag ng Diyos? Ito'y galing sa iyo, galing sa akin, galing sa ating lahat na puro hinirang ng Diyos. Mga pinili ng Diyos na tunay, mga kapatid. Nung wala tayong salapi, wala tayong pera, wala tayong hanap buhay, dinala tayo ng Diyos dito, pinagpala ka ng Diyos, naging instrumento ka ng Diyos upang lumaganap ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sino ang nagpakain sa Panginoon? Sino ang nagpakain sa mga taong nasa bulubundukin? Inaakyat natin pangaralan ng salita ng Diyos at sila'y nangaligtas. Sila ba? Hindi ba ikaw na nagtapat sa Diyos? Tayo ang tinutukoy dito, mga minamahal. At ang mga taong yan, wala yung kwenta sa Panginoon. Pagdating mga sabi niya, kayo mga sinumpa na itinalaga sa apoy, hindi ninyo ako pinakain. Hindi niyo ako dinamtan. Ako'y ubad. Ako'y naglakbay. Hindi ninyo ako pinatuloy. Ganun ang nangyari kay Lazaro. Pero hindi mangyari sa'yo dahil buhay ang Diyos. Pagdating ng panahon, aalipin tayo sa piling ng Panginoon. Ang sabi dito, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinaramtan. May sakit, nasa bilanggo at hindi niyo ako dinalaw. Ano nangyari kay Lazaro? Di ba hinimura ng aso ang kanyang mga sugat? Hanggang siya'y mamatay, mga kapatid. Tayo ang tinutukoy dito, hindi po yan literal na karamdaman. Ito'y mga pahirap, mga kapigatian na gagawin ng mga taong ito, mga kapatid, na dapat nating paghandaan. Pagdating sa unahan, pag malaman mo ang salita ng Diyos, lalakas ka, kaya mo paglabanan sa pangalan ng mahal na Panginoon. Dahil alam mo kung paano ka nagtapat, paano ka sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi dito, kung magkagayo, sila'y may nagsisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom? O nauuhaw isang taga-ibang bayan, uhubad, o may sakit, o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran. Sila'y mga bulag, sila'y mga bingi, hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi. Dahil hindi nila nakita ang kanilang kapwa-tao na naghihirap sa lupa. Hindi ibig sabihin, tinutukoy ng Panginoon ang kanyang sarili. Kundi tayo, mga taong nagtapat, naglingkod sa Diyos, na patuloy, ginigibit ng mga taong sakim. Mga taong makapangyarihan, mga taong walang pakialam sa kanyang kapatao, iniisip ang sariling kapakanan, mga kapatid. Self-righteousness. Self-righteous. Mga taong makasarili. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya may sagot ang Panginoon sa kanila. Lahat ng sinasabi nila, walang pakialam ang Diyos sa kanilang mga sagot. Walang exempted. Hindi ito yung granted, hindi oonoran ng Panginoon ang ganitong uri na alibay, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, kung magkagayoy sila'y sasagutin niya, nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi niyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi niyo ginawa sa akin. Yun pala, mga kapatid. Huwag natin gawin sa Diyos. Gawin natin sa kapwa natin. Ibig sabihin, bilang paalala sa atin, forgive before you seek forgiveness. Bago ka humingi ng tawad sa Diyos at sabihin mo na mahal mo ang Diyos, patawarin mo ng kaalit mo at mahalin mo. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. Amen? Yun ang ibig ng mahal na Panginoon. Pero ang mga taong ito ay bulag. Iba ang kanilang sinasagot sa mahal na Panginoon. Kaya may ending ang kanilang katanungan. Sabi ng Panginoon, tinuldo ka ng Diyos, ang mga ito'y magpaparoon, mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Magkapareho pa rin sila, may namahal. Kaparusahan and eternal life. Yung distraction para sa kanila.
Yung buhay na walang hanggan para sa atin. Amen? Kaya alam na natin ang ating gagawin. Magulo ang ating paligid. Abnormal ang ating sitwasyon ngayon. Taas baba, raising of prices of goods, continuous yan hanggang sa tribulation. Walang magsasabing kaya niyang pababain yan. Mali sila dyan. Dahil the word of God is settled in heaven. Meaning, behind this is the signature of God. Walang piling magpabago nito. Walang piling magpabago sa salita ng Diyos. Wala. Bagamat, datapwat ito'y matutupad at mangyayari. Kaya ang pinaka-the best, paghandaan natin mga kapatid. Last verse natin, maghandaan natin mga awit manunugtog. Mateo 25, talatay 34. Amen. Ito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 5, talatay 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Amen. Purihin ka Panginoon. God bless you mga kapatid. Sino ito mga kapatid? Sino ang inanyayahan ng Panginoon? Hindi mo mapansin ang sarili mo na nakaupo ka dyan nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na nabibighati ka sa mga taong sakim sa sanlibutan? Araw-araw dumadalo ka, nagpupuri ka, pasan-pasan mo ang pahirap ng mga taong ito. Pagdating sa dulo, anong sasabihin ng Diyos sa'yo? Iimbitahan ka ng Diyos. Pumasok kayo mga anak na pinagpala ng aking Ama sa bayan, sa lugar na inihanda ng Diyos para sa atin mga kapatid. Langit mga kapatid. Kaya kung naghihirap ka, huwag mong pansinin yan. Dahil kaluluwa mo ang magtagumpay dyan kung magpatuloy ka mga minamahal. Sabi dito, ulitin ko ang pagbasa, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng handa sa inyo. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Langit pa kami na mahal para sa ating lahat. Buhay na walang hanggan. Kaya wala kang ibang dapat gawin kundi sa kunting kaparaanan, suklian natin ang kabutihan ng Diyos. Suklian natin ang pag-iingat ng Diyos. Suklian natin ang pamana ng Diyos. Ang pamana ng Diyos, minamahal, hindi lamang sa'yo, buong sambahayan mo, kung maglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kantahin natin The Only Thing. Mga minamahal, see? Yes, Lord. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos na tayo pinagpala. With my friends, describe the holy city. Its streets of gold and fairy gates, and mansions everywhere, where the flowers never fade, nor lose their beauty, and treasures still beyond they tell me now the bleeding tears no sorrows, and clouds of rain and suffering will pass as are blue. And if you ask me why I really want in heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus. Just the same smile, same love, what a day it's gonna be. I want to feel the soul, the love in your just only one is mine.
see the smile and say we're not what a day it's gonna be. I wanna feel the soul and love you all. Just hold me by your side and to be with you the whole eternity. Just to be with you is everything love for me. Ang makapiling ka ay sasabihin sasabihin mo na hindi ka magkasabi. Kaya pumasok na sa bahay na sa'yo ang ginawa. Ang makapiling ka siya at sa piling ka may buhay na walang hanggan. Ang makapiling ka, Jesus, ang sapat na sabi. At sasabihin mo na magitang magkasahin. Kaya pumasok ka sa Panginoon, iyong Panginoon. Matapiling siya kailanman. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Ang nakapiling ka, Jesus, ay sapat na ay sabihin ko lang hindi ka magkasabi. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailanman. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. May buhay na walang Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minamahal na pagkabait ng ating mahal na Panginoon. Napakagandang pangako para sa ating lahat. Bagamat di man sapat ang ating ginagawa, patuloy tayong sinasamahan ng mahal na Panginoon. Patuloy tayong nililingap ng Diyos. Patuloy tayong ginagabayan, pinoprotektahan, sinusuplayan ang ating pang-araw-araw. Lalo't higit ang ating lakas, mga kapatid. Kaya sa mga oras at minamahal, tayo manalangin sa mahal na Panginoon. Yes, Lord. Tayo humingi ng habag sa malapin, yes, Lord. Upo dakilang Ama, Diyos na mapin sa lahat, malapin ni Jesus. Pagkadang gabi sa iyo, Panginoon, sa dalangin ni minamahal, ginagalang na Pastor Willis Almeida, Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng mga pagkukulang, mabaga sa amin, malapay noon. Dalangin namin sa iyo, patuloy mo kaming palakasin, patatagin, panghawakan, ingatan, ilayo sa banta ng kaaway, lulukit ang minamahal magulang sa iyo, aming minamahal na Pastor Willis Almeida, lahat ng minamahal na mga anak, lahat ng mga manggagawa, malapay noon, minamahal na sa buhay, lahat ng mga kapatiran, malapay, palakasin mo, panghawakan mo ang bawat isa, huwag mo kaming ilayo sa iyong paningin, Diyos, lagi mo kaming kabayan. Ito ang aming samot dalangin sa iyong mga pangalan na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, sa point of contact, ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang ating kaliwa sa ating karamdaman, at ganoon din sa ating mga live webcast viewers, ang ating kanang kamay sa ating mga televiewers receiver, gadget receiver, ang kaliwa sa ating mga karamdaman. Sipin po natin ang ating minamahal na Pastor Willis Almeida ang naglayan sa ating mga kapatid. Upo dakilang Ama, Diyos na maapalin sa lahat sa iyong mga paring pangalan mo na Panginoon Isus. Sa gabing ito, Diyos, ang dalangin, minamahal na Pastor Willis Almeida, sa iyong mga paring pangalan mo na Panginoon Isus. Aming sama-sama sinasaway, lahat ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, yung high blood, yung COVID, yung monkeypox, cast out, unbelief and doubt, opposing spirit, cast out, be healed, let your voices be God in Jesus' name. Be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Amen, praise the Lord. Tayong lahat magpasalamat, minamahal. Tumulong pa Panginoon. Tumalon po tayo 3 beses. Sabay sigaw, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilaan, pagpaparangal, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Tuloy-tuloy tayo sa ating announcement mga kapatid. Bago ang lahat, kukuha tayo sa ating special offering. Ating tinatawagan, ating beloved brother Bernard Binisilong. Manalangin sa ating special love offering. Praise the Lord, lahat ito may tayo manalangin sa ating mahal na Pinoy Jesus. Opo, dakila namin Ama, makataw sa lahat, mahal na Pinoy Jesus. So, ang dalangin, mahal na Pastor, which is the Holy Spirit, Almeida, mahal na Pinoy, ang dalangin namin. Patuloy yung pagpalain ang lahat ng mga kapatiran na nagbigay ng espesyal na pupiring sa mga oras ito. Pagpalain mo, ang lahat ka ng mga negosyo, ka ng mga trabaho, mahal na patuloy yung pagpalain ito. May samot dalangin, sa makatawang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. Beloved brother Bernard Binisilon. Ang mahal na Panginoon magpala sa ating lahat mga minamahal. At tuloy-tuloy tayo sa ating announcement mga kapatid. Ang ating gawain sa lugar na ito sa araw ng Miyerkules. 3 beses po yan sa isang linggo. Miyerkules alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. At sa araw ng Biyernes, yan po ay mag-umpisa ng alas 2 hanggang alas 7 ng gabi. At sa araw ng linggo, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Ang ating Jesus Miracle Hour, subaybayan natin mga minamahal, gabi-gabi, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Huwag po natin kaligtaan mga kapatid. Subaybayan, i-like na rin ang ating page at i-share mga kapatid dahil yan po ay mahalaga mga minamahal sa pagitan ng ating social media. Patuloy tayong makapagpalaganap ng salita ng ating mahal na Panginoon at ang ating gawain ngayong linggo, wala na po dito mga minamahal. Itong linggo lang po. Doon po tayo sa May Recodo, sa Barangay Hall, yung covered court doon ng Barangay Recodo mga minamahal. Papunta ka doon, right side. Mga kapatid, doon po ang ating gawain sa araw ng bukas. Kaya kung sino po yung gustong pumunta, mag-commute na lang po kayo mga kapatid. Dahil wala po tayong sasakyan. Kung sino po yung gustong pumunta doon mga minamahal sa May Barangay Recodo. At ang ating wala yatang practice? Wala? Wala po. O wala daw mga kapatid. Ayan po mga minamahal, kung may mga extra financial tayo, mga blessing, at tulungan po natin ang ating banal na gawain mga minamahal, ang ating pader dyan, kasalukuyan pang ginagawa. Kung sino po yung may mga extra na blessing, bigay lang po sa my sisters information. Amen? Ang Diyos po ang magpala sa inyong mga kapatid. At kung wala na po tayong announcement, may namahal, tayo po dadako na sa ating closing prayer mga kapatid. Meron tayong lay hands pagkatapos ng ating closing prayer at counseling. Umapit lang po kayo sa ating preachers area. Ating bigay ang pagkataon sa ating beloved Brother Aljo Dugos. Ating closing prayer. Hallelujah. Tayo po yung manalangin mga minamahal. Hallelujah. Udakin mo pa ng Diyos, mapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesus. Kami dumadako sa aming closing prayer ng Panginoon Jesus. Pasalamatan ka naman, Mahal Panginoon Jesus, sa matagumpay na banal na gawain sa gabing ito, Mahal Panginoon Jesus. Simula sa MC, Joyful Song, Solemn Song, sa mga patutuwa ng mga kapatiran, at higit sa lahat, sa banal na salita namin na pakinggan sa gabing ito, Mahal Panginoon Jesus, at sa kanya-kanya namin pag-uwi, Mahal Panginoon Jesus, ikaw pong maggabay sa bawat isa, sa Mahal Panginoon Jesus, sa mga kapatiran na uwi sa kanilang mga tahanan, ikaw pong mag-ingat, Mahal Panginoon Jesus, at ibalik niyo po kami muli sa yung susunod na banal na gawain upang sama-sama ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.